Dekada 90, sa isang liblib na baryo sa may probinsya. Taon-taon ay inaabangan ng mga residente ang pagdating ng perya. Ito ang inaasam ng mga kabataan at kahit ng mga matatanda upang makapaglibang. May mga makukulay na ilaw, nakakabinging musika, samot-saring laro at mga pagkain. Ngunit sa likod ng masayang imahe ng perya, nagkukubli ang mga kwentong nakakapangilabot. Nasa bandang huli ay naging bahagi ng isang alamat ng aming baryo. Ako po si Nestor, 18 taong gulang noong mangyari ang hindi ko makakalimutang gabi sa may perya. Kasama ang mga kabarkado kong sina June at Andoy, masigasig kaming pumunta sa may perya. Simple lang ang aming pakay: maglibang, manalo ng premyo, at umuwi ng masaya. Ngunit hindi ko lubos akalaing sa isang iglap ang gabi ng kasiyahan ay magiging gabi ng kilabot. Agad kaming tumungo sa isa sa mga pinakapopular na laro, ang baril-barilan. Ang laro ay simple lamang. Gamit ang isang pellet gun, kailangan mo lamang tamaan ang lahat ng nakahilera sa may lamesa ang lata para manalo ng kakaibang mga premyo. Mukha itong madali, pero ang totoo, isa itong tsansang laro. Ika ko pa nga, kayang-kaya ko ito. Pero kung tirador ang gamit ko, sigurado akong ubos ang mga latang nasa harapan ko. Sa totoo lamang, kilala ako sa aming baryo bilang magaling sa paggamit ng tirador. Kahit sa maliit na target ay hindi ko ito pinapalampas. Kaya lamang sa pagkakataong ito, baril ang gamit ko at iba ang pakiramdam nito. Tumira ako ng 3 beses. Ngunit kahit isa ay walang tumama. Napakamot na lamang ako ng ulo. Talunan, ubos na ang pera. Pero kahit papaano, sumabay na lamang ako sa kanilang tawanan. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang aking pagkatalo. Pagkatapos ng laro, nagpalipas kami ng oras sa iba't ibang bahagi ng perya. Umikot pa kami, tumingin-tingin sa mga pilao ng basahan, bumili ng cotton candy at sumakay sa may tsubibo at Ferris wheel. Ngunit sa kabila ng kasayahan, dama ko pa rin ang kaunting inis dahil kung tirador lang talaga ang gamit ko kanina, siguradong maiuuwi ko ang mga sandamukal na mga premyo. Maghahating gabi na nang magdesisyon kaming umuwi. Ang baryo namin ay mga 2 kilometro ang layo mula sa may perya at ang daan pauwi ay tahimik at madilim. Ang tanging ilaw ay mula sa maliit naming flashlight at sa may buwan na tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Habang naglalakad kami, napansin kong napakatahimik ng paligid. Wala ni isang huni ng kuliglig o kahol ng mga aso. Pakiramdam ko, may nagmamasid sa amin. Oo nga, kanina ko nararamdaman yun eh. Parang nakakatakot naman yata ngayon dito ah. Jesus, puro ka naman takot. Tara na, baka abutan pa tayo ng ulan eh. Yun ang katakutan mo, baka trangkasuhin ka. Ayan na, seryoso man naman eh. Ika pa ng kasama ko na pilit tinatanggal ang kabang nararamdaman na hindi pa man kami nakakalayo. Biglang may narinig kaming kakaibang mga tunog. Isang mabigat na pagaspas na parang pakpak ng isang malaking ibon. Napalingon kaming 3 at doon namin nakita ang 2 nilalang na dahan-dahang bumababa mula sa madilim na kalangitan. Sa una, inakala naming ibon lamang ito. Ngunit nang makita ko na ang kanilang mga muka, napatras ako sa labis na gulat. Hindi ito mga ibon. Ito ay mga
manananggal. Ang mga mata nila ay pulang-pula at kitang-kita sa ilalim ng buwan. Kumaripas kami ng takbo sa gitna ng dilim. Ang mga manananggal ay napakabilis at tila hindi sila madaling naliligaw sa may dilim. Halos maramdaman ko na ang malamig na hangin mula sa kanilang pagpapagaspas. Nasa likuran namin si Andoy na halos madapa pa sa bilis ng kanyang pagtakbo. Natataranta na rin si Jun, ngunit ako kumakabog ang dibdib habang iniisip ko ang isang plano. Naalala ko ang dala kong tirador na nakatago sa loob ng aking bulsa. Habang tumatakbo, dinukot ko ang tirador at ilang piraso ng bala mula sa aking bulsa. Tumigil ako saglit upang tumutok sa mga nilalang. Saka pinakawalan ko ang aking pagtira. Sapul, tinamaan ko ang isa sa may muka at narinig ko ang ungol nito sa nadabang sakit. Isa pa, ikako sa aking sarili. Sunod-sunod kong pinakawalan ang mga tira ng bato at bawat isa ay tumama sa mukha ng nilalang. Hindi sila makalapit sa amin, ngunit sa bawat tira ko, ramdam kong tumitindi ang galit ng mga ito. Nang ako na ang habulin ng mga manananggal, wala na akong nagawa pa kundi takbuhin ang pinakamalapit na bahay. Pumasok ako sa isang bakuran, nagtago sa likod ng isang punong mangga at nagdasal na sana'y hindi nila ako makita. Kinabukasan, sinabi ko ang lahat na nangyari sa aking ama. Una, hindi siya naniwala. Ngunit nang makita niya ang takot sa aking mga mata, nagpasya siyang samahan ako pabalik sa may perya. Habang naglalakad kami, ramdam kong may sumusunod sa amin. At nang lingunin ko, nakita ko ang isang matandang babae. Siya ay nakasuot ng lumang saya at mayroong dalang tungkod. Ngunit ang nakakapangilabot ay ang kanyang muka. Punong-punong ito ng bukol at ang isa niyang mata ay namamaga pa. At nang magtama ang aming mga mata, biglang nanindig ang aking mga balahibo. Napapaisip ako, siya ba ang nilalang na humabol sa amin kagabi? Siya ba ang manananggal na tumakas matapos matamaan ng aking tirador? Lumapit siya sa amin at nagsimulang magsalita, ngunit ang kanyang tinig ay parang galing sa ilalim ng lupa. Naika niya, "Kayo ba ang nagpunta kagabi sa may perya?" Hindi ako nakapagsalita. Ang aking ama ang sumagot, ngunit hindi ko na narinig ang kanilang pag-uusap. Nasa likod ng aking isipan, alam kong may koneksyon ang matandang babae sa may nilalang na sumugod sa amin kagabi. Ang gabing iyon ay nagbigay sa akin ng isang leksyon na hindi lahat ng bagay na nasa harapan natin ay totoo sa kung papaano natin ito nakikita. Minsan, ang mga masaya at makukulay na lugar tulad ng perya ay nagtatago ng lihim na nakakatakot. At higit sa lahat, kailangang maging maingat sa ating mga kilos at salita. Dahil hindi natin alam kung sino o ano ang totoo. Magmula noon, hindi na ako bumalik pa sa may perya pagkatapos ng insidenteng iyon. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang aking tirador na nakasabit sa aking kwarto, naaalala ko ang nakakapangilabot na gabing iyon. Ang gabing itinaya ko ang lahat, hindi para sa premyo, kundi para sa buhay ng mga mahal kong kaibigan. Isang ordinaryong gabi sa may peryahan. Puno ng saya, tawanan, at sigawan ng mga taong nananalo at natatalo sa iba't ibang laro.
Ang liwanag ng makukulay na bombilya ay sumasalamin sa mga mukha ng taong may halong kasiyahan, pagkainis at pangangamba. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon ako muling nagbabakasakaling swertihin sa mga laro ng perya. Ako po si Romy, isang masugid na manunugal. Wala pa noong bata pa ako, naririnig ko na ang tungkol sa mga swerte at malas. Tungkol sa mga taong nananalo ng sunod-sunod dahil sa taglay nilang kapangyarihan. Ngunit para sa akin, panalo o matalo, laro lamang ang lahat ng ito. Pero, iyon ang buong akala ko. Gabi iyon nang matalo ko sa laro ng baraha. Halos 5 o 6 na sunod-sunod na laro ko ang hindi ko na ipapanalo. Para akong nawalan ng ulirat. Kitang-kita sa mukha ko ang inis at labis na pagkadismaya habang binibilang ko ang natitira kong pera. Ko pa. Isang laro pa. Wari pilit binubuhay ang pag-asang mababawi ko pa ang lahat ng perang nawala. Pero, sa tuwing tinitingnan ko ang kalaban ko, parang may kakaibang nangyayari. May isang lalaki sa may dulo ng mesa na palaging nananalo. Ang kapal ng perang hawak niya at parang wala siyang intensyong huminto. Sa bawat panalo niya, mas lalong lumalaki ang ngiti niya at tila mas lalong umiinit naman ang ulo ng tulad kong mga natatalo. Pero napansin ko ang suot niyang kwintas. Isang simpleng tali na may nakasabit na palawit na binalot ng kulay pulang tela. Bigla kong naalala ang kwento ng lolo ko noon tungkol sa mga anting-anting. Ang anting-anting, mutya at mga agimat ay mga bagay na sinasabing may taglay na kapangyarihan. Sa paniniwala ng mga matatanda, ito raw ay nagbibigay ng proteksyon, buenas o tagumpay sa mga taong nagmamay-ari nito. Sinasabi rin na ang ilan ay nakakakuha ng kapangyarihan mula sa mga espiritu o elemento, pati na sa misteryosong puwersa ng kalikasan. Ang lolo ko, isang dating manggagawa sa may bukid, mahilig itong magkwento tungkol sa mga bagay na ganito. May isang kwento pa nga siyang hindi ko makakalimutan. Alam mo, Romy, noong kabataan ko, mayroong isang sugarol dito sa may baryo natin na palaging nananalo. Palagi siyang may dalang pintas na mayroong palawit. Sabi ng iba, may anting-anting daw ang lalaking ito. Kapag may ganito ka, kahit malas ka sa buhay, bigla kang buwinasin. Ngunit may babala rin siyang sinabi sa akin. Tandaan mo lamang, hindi basta-bastang nakukuha ang isang anting-anting. Kailangan mong makipagsugal hindi lamang sa tao, kundi pati na rin sa mga espiritu. Kapag natalo ka, buhay mo ang kapalit. At kahit makuha mo ang anting-anting, may sumpa itong dala. Ang kasakiman mo ay lalong lalala. At kapag dumating ang araw na hindi mo na mababayaran ang kapalit nito, babawiin ito ang lahat ng meron sa iyo. Pera, kaluluwa, at mahal mo sa buhay. Habang nakaupo ako sa tabi ng mesa ng baraha, iniisip ko ang kwento ng lolo ko. Totoo nga kaya ang sinasabi niya? May kapangyarihan nga ba ang anting-anting? O baka naman, sadyang magaling lamang talaga sa diskarte ang mga tulad ng lalaking ito. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Hindi siya nababahala kahit isang segundo. Wala rin siyang pakialam kahit anong baraha ang dumating sa kanya, na para bang sigurado agad siyang mananalo hanggang sa huli.
At tuwing siya naman ay babanat na ng taya, hawak niya ang kwintas na may palawit. Baka naman magaling lang talaga yan. Wala, ang ganda ng barahan niya oh. Di sigurado ko, may anting-anting yan. Wala, Yan mo, magaling lang talaga yan. tingnan mo maigi. Ika ng mga lalaki sa may likuran ko. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Gusto kong tanungin ang lalaki, ngunit alam kong hindi ito magpapaliwanag. Isa pa, may bahagi ng utak ko na nagsasabing huwag nang pakialaman ang mga ganitong bagay. Sa mga sumunod na araw, lagi ko nang binabantayan ang mga kasabayan ko sa may pagsusugal. Bawat laro, tinitingnan ko ang mga suot nila. Kwintas, pulseras, o anumang bagay na maaaring itago bilang anting-anting. Lagi kong naaalala ang babala ng lolo ko na ang paghahangad ng sobra ay may kaakibat na mabigat na peligro. Ngunit kahit papilit kong iniiwasan ang ideya ng anting-anting, hindi ko mapigilan ang sarili kong mapaisip. Paano nga kaya kung may ganoon din ako? Papaano nga kaya kung magkaroon ako ng kapangyarihang magkaroon ng swerte? Hindi, nag-uumapaw na swerte. Kaya tanong ko sa aking sarili, magbabago nga kaya ang buhay ko? Tuwing gabi, nananaginip ako ng tungkol dito. Sa panaginip ko, nakikipag-usap ako sa isang matandang lalaki na nagbebenta ng anting-anting. Ngunit habang hawak ko ang anting-anting, bigla akong nakaramdam ng bigat sa aking dibdib. Parang hindi ako makahinga. At sa gitna ng dilim, naririnig ko ang boses ng lolo ko. Robbie, huwag mong hahayaan na namunin ka ng kasakiman. Robbie! Robbie! Tigil mo na yung sugal. Anday mo ng utang. Tama na! Sa kalaunan, natutunan kong tanggapin ang bawat pagkatalo ko. Hindi ko na inasam na makahanap ng anting-anting o makakilala o makilala ang mga taong may taglay nito. Ang swerte at malas ay bahagi na ng ating buhay at hindi ko kailanman kayang kontrolin ang mga bagay sa aking paligid, pati na ang tawag ng aking tadhana. Ngunit may natutunan din ako. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan ng anumang anting-anting, kundi sa diskarte, tiyaga at tamang desisyon. Kahit sugal man o sa tunay na buhay, ang pinakamahalaga ay ang pagiging patas at ang pag-iwas sa kasakiman na maaaring magdala sa atin ng kapahamakan. Ang perya sa baryo ay palaging puno ng kasiyahan at misteryo. Ang makukulay na ilaw, sigawan ng mga tao at tunog ng mga tambol ay tila nag-aaya sa lahat na kalimutan ang kanilang mga problema kahit isang saglit. At sa likod ng masasayang atraksyon nito, mayroon ding mga bahagi na tila nagtatago ng hindi maipaliwanag na kilabot. Ako po si Melly, 16 na taong gulang noong mangyari ang hindi ko makalilimutang gabi dito sa may perya. Kasama ang aking ama't ina, pumunta kami upang maglibang. Sa gitna ng makukulay na liwanag at kumpol ng masasayang tao, nakita ko ang ilan sa aking mga pinsan. Uy! Mary! Mary! Tara! Sama ka sa amin! Please! Ika ng pinsan kong si Lisa. Tuwang-tuwa ako at hindi nagdalawang isip na sumama sa kanila. Pagkatapos naming maglaro sa iba't ibang atraksyon,
napadpad kami sa isang bahagi ng perya na may malaking nakasulat na karatula. Horror House. Pumasok kung matapang ka. Sa unang tingin pa lamang, may kung anong kakaibang damdamin ang dumapo sa akin. Ang itsura ng horror house ay luma at madilim na parang matagal nang nakatayo ito doon. Ang bawat sulok nito ay tila puno ng lihim na naghihintay upang matuklasan. Wag na lang kaya. Parang hindi ko yata kaya dyan eh. Natatakot ako. Sus, ang duwag mo naman, Nelly. Tara na, huwag ka mag-alala, no? May mga kasama ka naman. Dahil sa ayokong pagtawanan, kaya kahit labag sa kalooban ko, ay sumama pa rin ako. Habang pumapasok kami, mas lalong tumitindi ang kabang nararamdaman ko. Sa loob, madilim at makitid ang mga daan. May mga manikin, tila estatwa na nakasuot na tila mga aswang, kapre at multo. Ang ilan ay bigla na lang gumagalaw, sumusulpot, dahilan para kami ay sabay-sabay na magtilian. Ang saya-saya, no? Gusto ko dito. Hindi mo naman. Makasigaw ka eh, no? Kalma mo lang. Bakit pa? Ang saya-saya kaya. Ngunit, sa kabila ng aming pagsasaya, pakiramdam ko may kakaibang presensya sa may paligid na hindi bahagi ng palabas. Habang papalalim na kami ng palalim patungo sa may loob, biglang lumamig ang paligid. Ang hangin ay tila bumibigat at ang mga ilaw ay kumikislap na parang mawawala. Ngunit, sa isang sulok ng horror house, may nakita akong nilalang na hindi ko maipaliwanag. Sa una, inaakala kong isa lamang itong bahagi ng palabas. Isang manikin na tila ginawang aswang. Ngunit, nang lumapit pa ako ng bahagya, napansin ko ang kakaibang detalye. Ang balat nito'y tila totoo. Ang bibig nito ay bahagyang nakabuka. Nakikita ko ang makakapal na laway na siyang tumutulo mula sa kanyang matutulis na ngipin. At ang mga mata ay kulay dugo na nakatitig sa akin ng diretso. Nang bigla itong gumalaw, sigawan ng mga pinsan ko, pero ako ay naninigas sa labis na takot. Nang bigla kong hinablot nito sa aking braso at halos idikit ang mukha nito sa akin. Dama ko ang malamig na hininga nito at ang kabog ng puso ko ay parang sasabog na. Sumigaw ako ng napakalakas at tumakbo papalabas ng horror house. Hindi ko na hinintay pa ang mga pinsan ko, basta ang nais ko lamang ay makalayo sa may lugar na iyon. Pagdating ko sa may labas, agad akong nakita ng aking ama't ina. Niyakap ako ng nanay ko habang ako ay walang tigil na umiiyak. Ano ba? Nabigil ka na. Ikaw naman kasi, hindi ba't sinabi ko, huwag na huwag kang pumunta sa mga ganyang horror house na yan. Asa na ba yung mga pinsan mo? Hindi ko na masagot ang aking ina. Nang makabalik kami sa bahay, narinig ko ang kwentuhan ng aking mga magulang. Akala siguro nila ako ay natutulog na. Pero gising na gising pa rin ako. Pilit iniintindi ang kanilang mga pinag-uusapan. Ano kaya? Ano kaya ang nakita ng anak natin kanina? Walang tigil umiiyak eh. Sa tingin mo? Hindi ko nga alam eh. Pero, may napansin din ako kanina. Na alin naman? Nandoon yung kapitbahay natin.
Tanda mo pa ba yun? Alin naman? Yung dating kapitbahay natin. Yung babaeng nahuli mo noon. Sa may ibabaw ng bubong. Noong buntis pa ako. Sa anak nating si Melly. Natatandaan mo pa ba yun? Lintik na yan. Bakit hindi mo agad tinuro sa akin? Tahimik akong nakikinig at bumalik sa alaala ko ang kwento ng aking ina tungkol sa isang kapitbahay na muntik na nga siyang aswangin nung ako'y kanyang ipinagbubuntis. Lintik na yan. Hanggang ngayon ba, inaaswang pa rin tayo ng babaeng yon? Hindi ko alam. Pero, paanong naroon yun? Hindi ko alam. Pero isa na nga malinaw. Makita ko lang muli ang babaeng yon. Palilintikan siya sa akin. Makikita niya. Magmula noon, hindi na kami bumalik pa ng perya. Kahit ako, wala na rin akong balak pang bumalik. Ang gabi sa may horror house ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Hindi lahat ng kasiyahan ay ligtas. At hindi lahat ng nakikita mo ay palabas lamang. Minsan, ang totoong kilabot ay nagkukubli sa likod ng maskara ng kasiyahan. Hinding-hindi ko makalilimutan ang kulay dugong mata niya, ang malamig na hininga at ang takot na bumalot sa akin. At kahit anong mangyari, hinding-hindi na ako muli pang papasok sa horror house. Sa simpleng bayan sa probinsya, muling binuhay ng perya ang tahimik na gabi. Ang mga ilaw nito ay sumasayaw sa dilim habang ang mga tunog ng tambol at sigawan ng mga tao ay abot hanggang kalangitan. Ang bawat atraksyon ay puno ng mga batang sabik makaranas ng kasiyahan. Ngunit may isang karanasan na kailan may hindi mabubura sa aking alaala. Ako si Nardo. Kasama ang pamilya ko, dumayo kami sa perya upang maglibang. Napansin ko agad ang malaking ruweda, de kapalaran, nakitang-kita mula sa may malayo, umiikot sa gitna ng mga makukulay na ilaw. Hindi pa ako kailanman nakakasakay sa ganoong klaseng atraksyon, kaya't may halong kaba at tuwa ang nararamdaman ko. Subukan mo na, Nardo. Matapang ka, di ba? Di naman nakakatakot dyan eh. Ika pa ng pinsan ko habang pinipilit pa ako sa harap ng nanay ko, tila nang aasar. Napatingin ako sa may ruweda. Sa taas nito, parang abot mo na ang langit. Ngunit, may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Hindi ko sigurado kung dahil sa takot ba na baka biglang masira ito o sa kakaibang pakiramdam na parang may nagmamasid mula sa may itaas. Ngunit sa huli, naglakas loob ako. Sa unang ikot ng ruweda, napuno ng tawa at sigawan ang buong paligid habang unti-unting pumapaitaas ang sinasakyan ko. Nakakaramdam na ako ng kakaibang saya. Ang lamig ng hangin. Ang simoy nito ay sumasalubong sa may mukha ko at ang buong perya ay parang laruan lamang mula sa may itaas. Nawala ang aking kaba at sa halip, unti-unti na akong natutuwa. Ilang beses pa akong umulit hanggang sa parang parte na ako ng umiikot na mundo ng makulay na ruweda. Ngunit, sa isa sa mga ikot, may napansin akong kakaiba. Sa di kalayuan, sa ibabaw ng mataas na puno malapit sa may perya, may nakita ako. Tila malaking anino. Mataas ang puno at ang nilalang ay parang nakaupo ito sa pinakamataas na sanga nito. Malaki ang hugis, parang tao. Pero hindi, kaya napahinto ako. Kinusot-kusot ko pa ang aking mata.
umaasang baka nagkakamali lamang ako o kaya'y dala lamang ito ng aking imahinasyon. Pero nang bumalik ang tingin ko doon sa may itaas ng puno, nandoon pa rin ang malaking anino. Habang patuloy na umiikot ang ruweda, hindi ko maiwasang bantayan ang malaking nilalang. Ang bawat galaw nito ay tila nanonood sa amin at parang may kakaibang presensyang bumabalot sa buong paligid. Nang huminto ang ruweda, mabilis akong bumaba agad at mabilis kong ikinuwento sa mga kaibigan ko ang mga nakita ko. Hindi nga. Baka naman namamalikpata ka lang. Walang ganun, no? Ito talagang pinsan natin no? Gawa-gawa kwento Oo nga. Baka naman guni-guni mo lang yun. Ikaw talaga minsan ka lang nakasakay ng ruweda Tayong pag nakikita. Buti di mo nakita si San Pedro. Ngunit, si Arvin, ang isa naming tahimik na kasama, biglang nagsabi sa akin. Ihabol sila. Naniniwala ko sa'yo. At saka, gusto kong makita din yun. Tingnan natin. Halika. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sumama ako kay Arvin upang hanapin ang nilalang. Pero nang dumating kami sa lugar kung saan ko ito nakita, wala na ito. Ilang sandali pa kaming tumayo doon sa may ilalim ng puno at halos mabali ang mga leeg namin sa kakatingala. Ngunit wala na ang anino. Maniwala kayo. Totoo yung nakita ko. Hindi nga. Walang ganun, no? Pero ngumiti lamang si Arvin at tinapik ako sa may balikat. Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako Pero baka hindi natin siya talaga dapat hanapin. Halika na. Baka hinahanap na nila tayo. Pagkatapos noon, nagaya na ang mga kasama namin upang umuwi. Bumalik kami sa aming mga magulang. Tahimik na naglalakad pa pauwi mula sa may perya. Akala ko tapos na ang gabi, ngunit nagkakamali ako. Dahil sa gitna ng madilim na daan sa ilalim ng ilaw ng liwanag ng buwan, biglang tumindig ang mga balahibo ko. Dahil sa taas ng isa pang puno sa may gilid ng kalsada, muling lumitaw ang malaking nilalang. Ang mga mata nito'y nagliliwanag sa dilim, tulad ng mga apoy na nang-aakit sa isang gamo-gamo. Nakakatakot. Ngunit ang anyo nito ay mas malinaw ngayon. Malaki. Nakabaluktot ang katawan, tila may hawak na tabako na hinihit-hit nito habang nakatingin sa amin. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang mga mata nitong tila napapangiti. Dito ay pabulong kong sinabi kay Arvin. Arvin, nandyan na siya. Tingnan mo. Ayun siya Pasdan mo. At paglingon ng pinsan kong si Arvin ay halos biglang manigas siya. Namutla ang kanyang muka at hindi na makapagsalita. Kinabukasan, inaapoy ng lagnat si Arvin. Dinala siya sa isang albularyo upang matingnan. Hindi man sabihin ng albularyo ang eksaktong dahilan. Sinabi nitong, huwag nang uulitin pa ang paghahanap sa mga ganoong nilalang. Huwag kayong maglalaro sa dilim o magpupusisa nang hindi nyo naiintindihan. Madalas, ang mga nilalang na ito ay hindi dapat binibigyan ng pansin kapag natuwa masyado sa inyo ito. Hindi nila kayo titigilan.
Magmula noon, ang dating kuryosidad ko ay napalitan ng takot. Ang mga simpleng saya sa may perya ay hindi ko na nais ulitin pa. Hindi ko na rin hinanap ang nilalang. Pero minsan ay parang nararamdaman kong nakatingin ito sa akin mula sa may dilim. Hindi na ako muling sumakay pa sa may ruweda at kailanman ay hindi ko na hinahanap pa ang mga sagot sa misteryong nakikita ko. Dahil minsan ang hindi alam ay mas ligtas at ang hindi nakikita ay hindi kailangang hanapin pa. Uy, mga kaibigan. Dekada 90. Isang mainit na gabi sa tag-init. Ang mga ilaw mula sa perya ang pumupuno sa madilim na kabundukan ng probinsya. Ang amoy ng popcorn. Ang malakas na usok mula sa barbecue. Amoy pawis ng kasama ko. At ang mabibilis na sigaw ng mga nagbenta ng tiket ay tila nag-aanyaya sa lahat ng mga tao sa bayan. Laika! Laika! Laika dali! Siguradong mag-i-enjoy ka dito. Ha? Oo! Ano bang meron dito na hindi ko pa nakikita? Ikaw talaga. Ika niya na nakangiti pa sa akin pero halatang nang aasar. Nakangiti rin akong sumagot sa kanya na ika ko pa. Halos lahat ng narito ay nasubukan ko na. Ruweda, horror house, color game at mga baraha. Pero ang roller coaster, hindi ko pa nasusubukan. Dahil sa totoo lang, may kung anong bigat ang nararamdaman ko tuwing nakikita ang roller coaster na ito. Hindi dahil natatakot akong sumakay, kundi may bahagi ng isip ko na parang nagsasabing huwag na huwag ko itong susubukan. Para bang may mabigat na pakiramdam ang tunog ng makina ng kasiyahang ito. Habang naglalakad kami sa loob ng perya, hindi maiwasan ng nobya kong si Laika na kulitin ako. Uy, talaga? Hindi mo pala susubukan yung roller coaster? Ano ba yan? Baka sabihin nila, duwag ka. Parang roller coaster lang eh. Hindi ko alam kung nababawasan ba ang pagkalalaki ko o takot ang nararamdaman ko sa mga sinabi niya. Pero napaisip ako, kailangan ko ba talagang patunayan na kaya ko ito? Kaya sa huli, tumayo na kami sa pila ng roller coaster. Kakaunti lamang ang tao dahil siguro'y halos gabing-gabi na at marami-rami na rin ang nagsiuwian. Oh, halika na. Ikaw na kaya ang pumili ng pwesto natin. Sige na. Ikaw na. Ladies choice nga eh, diba? Huwag mo na masyadong pagtuktukan sa mukha kung takot ako dyan. Tos, baka gusto mo, tumayo pa ako dito mag-isa eh. Weh, sige nga. Pitot na bang katangan din eh. Halika na. Eh, ka pa nakatayo dyan oh. Anong oras na? Dali lang. Buwelo pa ako eh. Naman to, malay mo huling sakay ko na yan dyan eh. Habang umaakyat kami sa hagdan ng platform, tumuro siya sa may gitnang bahagi ng mahabang roller coaster. Ika niya, dito daw kami. Mas ligtas at exciting pa rin. Umupo na kami at isinarado ang safety bar sa aming mga kandungan. Dinig na dinig ko pa ang tibok ng puso ko. Pero tinapik ako ng nobya ko sa aking balikat. Uy, umiga ka. Ito, ano, para naman tong bibitayin eh. Kumurap ka kaya. Naku, mamaya bigla ka mag-collapse dyan. Ano nagsasabi mo? Nagkipray ako eh. Ota mo, natatakot ka, no? Ano takot-takot? Tulak kita dyan, sige ka. Takot yung sasabihin nito. Baka pa na nga dyan. Mamaya mawala pa ako sa concentration ko dito eh.
Intindihin mo yung upuan mo, mamaya wala nang tornilyo yan. O sisihin mo. Oo na, oo na. Ang dami mo sinasabi. O yan, Lena. Andar na. Hindi ko masabi sa kanya na parang may bumubulong sa akin na huwag nang ituloy. Pero wala na akong nagawa pa. Handa na ang lahat. Ang unang ikot, babagal lamang ang simula ng roller coaster. Paakyat na kami at nararamdaman ko ang pagkaladkad ng makina sa bawat paghakbang nito. Sa may itaas, tanaw namin ang buong perya at saglit kong nakalimutan ang aking takot. Ang ganda ng pitito. Mga kaibigan. Hindi takot yung boyfriend ko. Pasukin sana ng langaw yung bibig mo. May ingin ito. Hindi ko kilala yan. Ewan ko sa'yo. Tuwang-tuwa ang nobya ko habang tumuturo pa sa mga kumikislap na ilaw ng perya. Nang biglang bumilis ang takbo. Dito ko naramdaman ang sinasabi nilang adrenaline. Napasigaw na ang nobya ko at kahit papaano ay natatawa na rin ako. Ganito pala ang pakiramdam ng roller coaster. Nakakakaba pero nakakatuwa. Ngunit sa kalagitnaan ng mabilis nitong pag-andar, biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Sa bawat liko at pagbaba, para bang may malamig na hanging tumatama sa may batok ko. Dito ay napalingon ako sa aming likuran at doon ko unang napansin ang kakaiba, ang nakakapangilabot na tanawin. Dahil sa huling upuan ng tren ay may nakaupo. Ngunit hindi ito ordinaryong pasahero. Walang ulo. Isang nilalang na walang ulo ang nakaupo sa likuran naming ito. Halos hindi ako makahinga. Nakasuot ito ng lumang abito, parang isang pari, pero ang katawan nito'y hindi gumagalaw, na ang mas nakakapangilabot pa. May tila tumutulong likido sa may kwelyo nito. Parang dugo. Dito ay walang tigil kong tinatapik sa balikat ang nobya ko. Ika ko, may pugot na ulo sa may likuran namin. Napalingon siya pero wala naman daw siyang nakikita. Tumawa lamang ito sa akin at sinabing, Che! Ang uwi mo talaga. Baka nahihilo ka lang. Yan na! Hingi-hingi na buka ka mo. May pugot na ulo sa likuran ka natin eh. Tinan mo. Ay, ewan ko sa'yo. Basta masaya ako. Roda mo! Kaya! Pero alam ko sa sarili ko, hindi ito isang imahinasyon. Ang malamig na hangin, ang mabigat na presensya. Totoo ang nakikita ko sa bawat mabilis na ikot ng roller coaster. Parang mas lumalapit ang nilalang. Para bang gusto akong abutin. Hindi ko na alam kung papaano ko nakayanan ang natitirang ikot. Sa bawat pagbaba, halos sumigaw ako ng gusto ko nang bumaba. Pero wala akong magawa. Mas malakas pa rin ang halakhak ng nobya ko kumpara sa may boses ko. Kaya parang hindi ako napapansin ng operator ng roller coaster. Pakiramdam ko, walang katapusan ang biyaheng iyon. Sa bawat pagkakataong napapalingon ako, naroon pa rin ang pugot na ulo. Nakaupo lamang ito. Tahimik pero damang-dama ko ang mabigat na presensya nito. At nang huminto sa wakas ang roller coaster, halos tumalon ako pa ibaba. Hinila ko ng aking nobya papalabas ng tren. Kahit natatawa pa rin ito. Rico! Ano ba? Napaka-drama mo. Tika lang. Ay! Saan ka mapupunta?
Ika niya habang pinipigilan pa akong kaladkarin siya. Habang naglalakad kami papauwi, hindi ako mapakali. Sa likod ng isipan ko, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng nilalang na nakita ko. Maniwala ka. Totoo yung sinasabi ko. Hindi yung guni-guni. Totoo yung nakita ko. May pugot na ulo ng pare sa likod ng roller coaster. Ano ka ba? Meron. Baka naman napagod ka lang. O kaya nahilo. Masyado mo lang iniisip eh. Halika nga mabili tayo ng tubig. Ika niya at halata ko sa boses niyang hindi ako siniseryoso. Pero hindi iyon nakapagpakalma sa akin. Sa bawat hakbang namin, pakiramdam ko ay may sumusunod sa amin. Palingalinga ako sa paligid pero wala akong makita. Pagka-uwi namin sa bahay, ikinuwento ko sa lola ko ang nangyari at hindi ko inaasahan ang naging reaksyon niya. Biglang tumahimik ang kanyang muka at para bang alam na niya ang sinasabi ko. Jomar, hindi mo ba alam? Matagal nang may kwento tungkol doon sa may lugar ng peryahang iyon. Ayon sa mga lumang kwento, doon daw ay may isang pari noong panahon pa ng mga Kastila ang binaslang doon mismo sa may lugar kung saan itinayo ang peryahang iyon. Kaya magmula noon, may mga nagsasabi nagpapakita ito sa may lugar mismo ng peryahang iyon. Napatigil ako sa mga sinabi niya. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko dahil hindi pala ako nag-iisa sa karanasang iyon. Pero hindi ko rin mapigilan ang aking takot. Ibig sabihin, Lola, totoo yung nakita ko? Totoo yun? Totoo yun. Pero, ang mahalaga, huwag mo na siyang hanapin pa o pag-usapan pa. Dahil ang mga ganyang nilalang minsan ay natutuwa kapag napapansin. Kaya mas mabuti pang iwasan mo na ang siya'y maalala. Mamaya, bago ka matulog ay magtirik ka ng kandila para siya ay mapayapa. Simula noong gabing iyon, hindi na ako bumalik pa sa perya. Sa tuwing naiisip ko ang pugot na ulo ng pari, hindi ko maiwasan ang manginig. Hindi ko na hinayaan ang sarili kong sumubok pa ng mga sakayan kahit pa sabihing duwag ako. Sila na lang. Mas pinili kong maging payapa ang isip ko kaysa magpakalunod sa takot at pangangamba na magpahanggang sa ngayon. Tuwing nakikita ko ang mga ilaw ng perya sa may di kalayuan, bumabalik sa akin ang alaala ng gabing iyon. Hindi ko na malaman kung dapat ko ba itong ikwento o sarilinin na lamang. Pero sa bawat kwento ng iba tungkol sa paring pugot na ulo, naniniwala ako hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Sa mga peryahan kung saan ang saya at kasiyahan ang laging inuuna, hindi maitatanggi na may mga anino sa likod ng lahat ng ito. Anino ng minsan, kahit anong pilit nating kalimutan, ay mananatili sa ating alaala habang buhay. Nakababalaghan. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig at kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtanggi
kilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan. Dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. At ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabi, stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out.